Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi forever loving siya, forever faithful siya sa ating lahat. So, yung may mga prayers natin, dinidinig ni Almighty Father yun. Naririnig niya tayo. At alam naman natin na pag sinasagot tayo ni Almighty Father, yung mga prayers natin natatanggap natin. At yung mga prayers naman na hindi natin natatanggap, na hinihiling natin sa Kanya, ibig sabihin, hindi niya binibigay yon for our own good. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Dahil lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti natin. Nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ sa Kanyang awa sa atin. Dahil kung hindi siya naawa sa atin, hindi niya bibigay ang Kanyang buhay para sa atin. Hindi niya isa-sacrifice yung Kanyang buhay. Hindi siya iaalaw ang sarili niya na bumaba dito sa mundo para makasama ng mga taong makasalanan na gaya natin. So, pumayag siya. Alam ni Almighty Father na papayag siya dahil alam ni Almighty Father na masunurin si Jesus Christ. At si Jesus Christ, mahal na mahal niya si Almighty Father at mahal na mahal niya rin tayo. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, meron din siyang power and authority to forgive our sins. Kaya, makapangyarihan din si Jesus Christ at siya ay God like the Almighty Father. Last time, binasa natin was Ezekiel chapter 4 and chapter 5. So, itong si Ezekiel, yung experience niya, inutos sa kanya ni Almighty Father. Sinunod niya yung paggawa ng siege o yung ipoportray niya sa isang tile ang Jerusalem at yung pagiga niya ng 390 days sa kanyang left side at 40 days naman sa kanyang right side para naman sa Judah. So yung 390 days para yun sa Israel, sa kapatawaran para sa Israel dahil hindi pa bumababa si Jesus Christ sa lupa. Kaya mga prophets ang gumagawa nun. So nung dumating na si Jesus Christ, lahat si Jesus Christ na ang gumawa. Binuhat niya yung kasalanan natin. At siya ang naipako sa krus para sa atin. So, walang prophet na nakagawa nun, no? At si Jesus Christ, Diyos siya, at nagawa niya yon at hindi siya nagkasala kahit minsan. So, yung mga prophet, nagkasala rin. Like si Jonah, nagkasala siya, no? Tapos, sino pa ba? Si Moses, no? Sino ba yung mga prophets na magkaroon din ng pagkukulang kay Almighty Father? Pero si Jesus, kumpleto. Walang pagkukulang na nagawa si Jesus, kundi sobra-sobra pa ang nagawa ni Jesus para sa ating lahat. Kaya hindi prophet si Jesus Christ. So itong si Ezekiel, nag-start lang siya ng kanyang ministry, naging captive lang siya. Nung sinakop ng ibang kingdom yung Israel. So niluluto ni Ezekiel ang kanyang pagkain gamit ang cow dung or yung waste ng cow. Nakiusap siya kay Almighty Father kasi instead of cow dung, dapat ay human waste or human excrement ang gagawin niyang uling or fuel for his bread. Instead, nakiusap siya kay Almighty Father.
Ganun kabait si Almighty Father. Pwede mapakiusapan si Almighty Father. Kung yung pakiusap natin ay may katuturan. Dahil itong yung explanation ni Ezekiel, kahit minsan hindi siya nakakumain ng mga patay na hayop or yung mga hayop na namatay na may sakit. Kaya nakiusap siya kay Almighty Father at pumayag si Almighty Father. So yun ang kanyang kinakain. May timbang yung kinakain niya na bread, pati yung water. So yung sacrifice, no, ng prophet. Tapos dito naman sa Ezekiel chapter 5, kinalbo naman niya yung sarili niya, pati yung beard niya, utos din ng Almighty Father yon. So yung pagkalbo niya sa sarili niya, yung mga buhok na yon na ikakalat niya, ano pa ba yung ginawa? 1/3 strike it around with a sword, 1/3 scatter with in the wind. No, ginawa yun ni Ezekiel sa utos ni Almighty Father. Para nagsisimbolize yon, no, ng sa kasalanan ng mga Israel at ng Judah. Kasi naging rebelde ang Israel at ang Judah. Hindi nila in-acknowledge si Almighty Father. Hindi nila minahal, hindi nila respeto. Kinalimutan si Almighty Father. At nakagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan, kadumihan ng mga tao. Kaya makaka-experience ng calamities ang mga tao. Pati na rin yung taggutom. Makaka-experience ng gutom ng mga tao. So dito tayo sa Ezekiel chapter 6. Now the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face towards the mountains of Israel and prophesy against them. Magbigay ng babala si Ezekiel sa mga tao sa Israel. Set towards the mountains of Israel. Bakit mountain? Alam naman natin ang mountain. Yung pride, no? Dahil proud people babanggitin na naman natin, ano, ang kasalanan ni Lucifer ay ma-pride siya. Kaya siya naging rebelde. Dahil gusto niyang angkinin yung throne ni Almighty Father. Hindi siya papayag na maging subordinate ni Almighty Father. So pride yun, yung ginawa ni Lucifer. Kaya nagrebelde siya. Dahil feeling niya makapangyarihan siya. Ngayon, ito namang si Eva, wala siyang pananampalataya kay Almighty Father. Hindi siya nagtiwala kay Almighty Father. Itong si Eva. Balik na tayo kay Eva at kay Adan. Hindi nagtiwala si Eva kay Almighty Father. So namayanin naman ng pride kay Eva, ay hindi ako maniniwala dahil kailangan maging matalino ako. Yon, ganon. Pride din yun, ano. Gusto ko maging matalino. Magiging matalino daw ako, sabi ng ahas eh. So pride yun. Pinatay ni Cain si Abel.
dahil hindi na-acknowledge ni Almighty Father yung offering ni Cain. So pride din yun. Bakit si Abel, tinanggap mo yung kanyang offering, bakit yung akin hindi? O pride din. Hanggang ngayon, pride ang mga tao. Son of man, set your face towards the mountains of Israel and prophesy against them and say, O mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Kayo ang may mga matataas na ere sa Israel or prideful people. Dinggin nyo or pakinggan nyo ang salita ng Diyos. Thus says the Lord to the mountains, to the hills, to the ravines, and to the valleys. Indeed, even I will bring a sword against you, and I will destroy your high places. Sabi ni Almighty Father. Kung tayo, kailangan natin ng justice, no? Si Almighty Father pa kaya, na siya ang nag-create ng mundo na to. Mas kailangan ni Almighty Father ng justice. Tayo, baliwala naman tayo eh. Pero binigyan lang tayo ng importansya ni Almighty Father. Kaya tayo naging tao. Kaya tayo nandito ngayon sa posisyon natin yun. Dahil binigyan tayo ng importansya ni Almighty Father. Tapos, ang gagawin natin, trinaydor natin yung tatay natin. Tinalikuran natin siya. Naging mayabang tayo. Kaya ang tatay natin, kailangan din na niya ng justice. Kung tayo humihingi tayo ng justice, mas lalo si Almighty Father, kailangan niya ng justice. Tuloy natin, I will destroy your high places, and then your altars shall be desolate. May mga altar yung mga tao, yung mga dinadasalan sila. Pero yung dinadasalan nila, hindi na si Almighty Father, kundi ibang mga Diyos. Mga gods, no? Na hindi naman totoo, false gods. And then your altars shall be desolate, your incense altars shall be broken, sisirain. And I will cast down your slain men before your idols. Ayaw na ayaw ni Almighty Father ng mga idols. Yung idols, hindi lang yun, sa ngayon, hindi lang yun yung mga statue or images or graven images. Hindi lang yan, kundi yun yung mga bagay na pinapahalagahan natin na hindi importante. Yung sarili natin, ginagawa nating idol. Kasi tingin natin mas importante tayo kaysa sa ibang mga tao. Tingin natin entitled tayo, no? Dahil mayayabang tayong mga tao. And I will lay the corpses of the children of Israel before their idols, and I will scatter your bones all around your altars. Matindi magalit si Almighty Father. Binabasahan ko kayo ng Bible. Salita ito ni Almighty Father. Ezekiel chapter 6. Lahat na nasa Bible, salita ni Almighty Father. Ngayon, minsan sasabihin ninyo, no? Nakakasakit ka ng damdamin. Mas mabuti pa na wag ka na lang magsalita kaysa makasakit ka ng tao. Kung makakasakit ka ng tao, mas mabuti na lang na wag ka magsalita. May mga ganon, di ba? Kung ano ang lalabas sa bibig natin,
dapat yun yung sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Kaya dapat magsalita tayo para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father, para mai-spread ang kanyang words, para maging alam ang mga tao or knowledgeable ang mga tao sa kung ano ang gusto ni Almighty Father at kung ano ang ayaw ni Almighty Father. Kaya kailangan tayong magsalita. Kasi may napakinggan ako, no? Kung wala kang magandang sabihin, huwag ka na lang magsalita. Itong sinasabi ni Almighty Father, parusa to sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Itong binabasa natin. Maganda to, yung sinasabi ni Almighty Father. Dahil, itong mga sinasabi ni Almighty Father ng kaparusahan, magiging may iba tayo. Magsisisi tayo sa kasalanan natin. So, para to sa ikabubuti natin. Ang mga bagay na hindi natin sasabihin dapat, yung mga nakakasira sa kapwa-tao, yung naninirang puri tayo, gumagawa tayo ng pagkakabahabahagi or division, or yung aawayin natin ng government, yun ang ayaw ni Almighty Father. Huwag tayong magsasalita pag ganun. Pero, kung tungkol kay Almighty Father, yung tungkol sa kanyang mga warnings, kailangan nating sabihin to. Yung mga ayaw ni Almighty Father tungkol sa mga kasalanan, kahit makasakit tayo ng ibang tao, mas mabuti na lang masaktan ng mga tao sa salita ni Almighty Father. Kasi sa salita ni Almighty Father, di ba, nakakasakit ka na, may mga ganun nakakasakit ka ng damdamin dahil, halimbawa, no, tungkol sa mga gender, o nakakasakit ka ng damdamin ng tao, dapat hindi mo sasabihin yan. Paano kung yun ang sinasabi ni Almighty Father? Hindi mo sasabihin? Paano magsisisi ang tao? Paano nila malalaman na mali ang kanilang ginagawa? Paano sila magiging aware at makakalapit kay Almighty Father at hingi ng tawad kung hindi natin sasabihin? Sawa na akong maging tahimik. Turo sa akin ng bata ko, huwag ka magsasalita kung wala kang magandang sasabihin, kung wala kang sasabihin, kasi matanong ako na tao, bata pa lang ako, at turo sa akin, kung wala kang itatanong na mabuti, or basta sabihin na mabuti, huwag kang salita. So nag-iisip ako ngayon, bago ako magsalita, iisipin ko ngayon, tama ba ang itatanong ko? Ay, baka mali ang itatanong ko. Nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko. Pero ngayon wala na akong doubts. Alam ko na si Almighty Father dapat i-share natin sa mga tao. Dahil tayo mga Christian, may responsibility tayo sa mga tao. Di ba kababasa lang natin na ang mga tao, bibigyan mo ng warning kasi sa iyo nakasalalay ang kanyang dugo. Di ba nakakabasa lang natin dito sa Ezekiel? Chapter 1 ba yun or chapter 2? Hindi ko kabisado. Kababasa lang natin, di ba? Kung hindi mo bibigyan ng warning ang tao, nasa sayo ang magagalit si Almighty Father, bakit hindi mo binigyan ng warning ang mga tao? Kaya magsasalita tayo, no? Pero, kung magsasalita tayo with love, hindi yung, ganyan ka. Hindi ganon, kundi ipapaintindi natin na ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin, ipapaintindi natin sa mga tao. Na hindi sa atin nakasalalay ang mundo na to. Hindi sa tao, kundi na kay Almighty Father. Yun ang ipapaintindi natin sa mga tao. Kasi ang mga tao selfish. Laging sarili ang iniisip, yung feelings nila. feelings natin, lagi natin, hindi ako masasaktan ako baka masaktan ako, ganun. Lagi natin iniisip yung sarili natin, pero hindi natin iniisip si Almighty Father, kung anong nararamdaman niya. Hindi natin iniisip si Jesus Christ, kung ano ang naramdaman niya nung pinako siya sa cross. Selfish kasi tayo. Lagi natin iniisip sarili natin. Iniisip natin yung mga tao, baka kasi hindi magbigay ng tithes yung mga tao pag nagsalita tayo ng masama tungkol sa mga ginagawa nila. Pag gumagawa sila ng adultery, baka hindi magbigay ng tithes.
Takot kayo. Huwag ka tayong matatakot. Ano ang sabi ni Paul? Di ba nagbasa tayo ng kay Paul? Kung may nakikitang mali, sabihin. Payuhan. No? Sasabihan. Ha? Hindi tayo dapat kung sa government ayaw yung manahimik, di ba? Ang dami yung reklamo sa government. O, hindi natin dapat pinapakialaman ng government. Ang papakialaman natin, tayo yung sarili natin, yung kasalanan natin, ang dami nating kasalanan. Ihingi natin lahat yun ng tawad kay Almighty Father. Kasi ang gusto lang ng mga tao, madinig yung their itching ears wants to hear. No? Nabasa natin, no? Ilang gusto nang marinig ng mga tao, yung maganda sa pakinggan. Ay, oo, tama yun, mahal ni Almighty Father. Oo, mahal tayo. Pero, ulitin ko, mahal tayo, pero dapat gagawa tayo ng naaayon sa gusto ni Almighty Father. Tsaka ni Jesus Christ. So, ituloy natin, ano? So, makikita natin dito sa Ezekiel chapter 6. Galit ni Almighty Father. Dahil walang respeto ang mga tao sa Kanya. May mga Christians, okay? May mga Christians napakinggan ko, nakita ko. They call themselves Christians. Pero tanggap nila, they accept sins. Yung leader nila, ina-encourage sila to ina-encourage sila na maging homosexual sila. Christian yun na. Hindi ganon. Hindi yun ang turo ni Jesus Christ eh. Hindi yun ang turo ni Almighty Father eh. Hindi yun ang nasa Bible. So bakit natin papakinggan yun? Kahit na sinasabi ng Christian sila, hindi eh. Kaya nga hirap na hirap ako sumali sa isang Christian church. Hindi, may nakita akong hindi ganun eh. Pag may nabanggit yung leader, ay hindi ganun eh. Hindi ako para dito. Kaya hindi ako ma-attend. Hindi ako pumupunta doon. Dati pinipilit ko yung sarili ko, no? Pag nakakita ako ng isang Christian, hindi, mga Christian to eh. Christian church to, dito ko attend. Tapos minsan may maririnig ako. Yung tungkol sa speaking in tongues, tungkol sa gifts of the Holy Spirit. Full gospel yun na. Uulitin ko, hindi yun eh. Kaya, hindi mali eh. Kaya, tapos minsan may pupuntahan na naman ako or papakinggan na naman, ito mukhang okay to, tama. Tapos pag katagalan, makikita ko, hindi rin to, meron din eh. Tapos may nakita ako sa internet. Yung leader nila, yung pastor nila naka-makeup, lalaki. Pero naka-makeup, naka-lipstick. Pero sinasabi ng sa Bible sila nag-base ng kanilang turo. Bakit kung sa Bible nag-base ng turo, bakit naka-lipstick yung lalaki, naka-makeup? Bakit ini-encourage yung ganon? Mag-iba pa siya ng kanyang pangalan dahil ano raw siya. Gusto niyang mag-iba ng gender. Pero so hindi. Kaya mahirap. Nahihirapan ako. Pag may narinig ako isang maling katuruan, hindi ito mali, hindi yan ang nasa Bible.
Kaya hinahanap ko pa rin hanggang ngayon. Ilang taon ko nang hinahanap. Lord, ilang taon ko na po silang hinahanap. Hindi ko pa makita yung mga kasama ko. Lord Jesus. Pero pag nakita ko yung church kung saan ako, yung totoong church, totoong full gospel. Kasi ang dami nagsasabi, totoong full gospel kami. Totoo kaming church. But hindi. Pag umattend ako, hindi eh. Hindi. Kaya nahihirapan ako. Kagaya nito, itong sa Ezekiel chapter 6, hindi tinuturo ito. Hindi binibigyan ng warning yung mga tao na ganito mangyayari, na mapagmahal si Almighty Father, pero pag makasalanan ka, ganito ang gagawin sa'yo, papatayin ka. Ito, tuloy natin ha. And I will lay the corpses of the children of Israel before their idols, and I will scatter their bones all around your altars. In all your dwelling places, the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate, so that your altars may be laid waste and made desolate. Your idols may be broken and made to cease. Your incense altars may be cut down, and your works may be abolished. Tatanggalin pati yung mga trabaho, yung gawa ninyo sa mga altar ninyo, sa yung mga idols, sisirain yan. The slain shall fall in your midst, and you shall know that I am the Lord. Baka sabihin niyo, bakit ganyan si Lord? Kung magsalita, sisirain niya. Oo, sisirain niya kasi galit si Almighty Father sa kasalanan. Holy si Almighty Father. Sa Ezekiel, yung pagkaka-describe na nakita niya na vision ni Ezekiel about sa throne ni Almighty Father, yung holiness, yung amber na color, yung mga colors na magaganda na nakita, it's dahil holy si Almighty Father, malinis. Ayaw niya ng kadumihan. Napagmahal si Almighty Father, pero gusto niya in order lagi, malinis. Baka sabihin niya, paano tayo? Ang dumi natin. Kaya nga didikit tayo kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ lang ang malinis, ang karapat-dapat. Kaya didikit tayo kay Jesus Christ. Wala sa atin ang worthy, no, na mapunta sa heaven. Ang nasa heaven lang mga perfect. Tayo, hindi tayo perfect. Sino ang perfect? Si Jesus. Kaya didikit tayo kay Jesus dahil siya ang perfect. Siya ang napakalinis, holy, hindi nagkasala. Never. Kaya nga sabi, diba, if you don't trust me, you will die in your sins. Yung die in your sins, yun yung second death. Yun yung sa Hades. Kasi lahat naman ng tao ay will die. All people will die. But those who trust in the Almighty Father, they will die. Their bodies will disintegrate or magiging soil uli, babalik sa lupa. Pero yung soul natin, babalik naman kay Almighty Father. Tapos yung mga taong hindi naman nagtitiwala kay Almighty Father, yung soul din, yung body nila, no, mabubulok din, mag-disintegrate din. Pero yung soul naman, yun yung second death, mapupunta sa Hades. Ito na-explain ko na dati, di ba? Yun yung second death sa Hades. Kaya mga true followers of Christ, hindi mamamatay. Hindi tayo mamamatay. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil na-experience na ni Jesus Christ. Kaya siya ang pagtitiwalaan natin. Hindi natin pagtitiwalaan kung sino man yung nagsasabi ng mali na hindi Diyos si Jesus Christ. Huwag natin pagtiwalaan yun dahil yun ay mga false teachings.
Hindi nagbabasa ng Bible yung kanilang leader, yung creator ng kanilang organization, hindi nagbabasa ng Bible, hindi naintindihan. Self-proclaimed prophet. Ito hindi self-proclaimed prophet, itong si Ezekiel, itong sa Bible. No? Verse 8. 30 minutes na, verse 8 pa lang tayo. Yet I will leave a remnant so that you may have some who escape the sword among the nations when you are scattered through the countries. Mag-iiwan ako ng kokonting mga tao. Sabi ni Almighty Father. Nang sa gayon, merong makatakas sa sword. Kung nagkalat na kayo sa iba-ibang mga lugar. Then those of you who escape will remember me among the nations where they are carried captive, because I was crushed by their adulterous heart, which has departed from me, and by their eyes, which play the harlot after their idols. Which play the harlot after their idols. Nalulungkot si Almighty Father dahil sa maduming puso natin, adulterous hearts. So yung mga makakatakas, yung mga mabubuhay, maalala nila si Almighty Father. So si Almighty Father, nasasaktan siya. I was crushed by their adulterous heart, which has departed from me. Nasasaktan si Almighty Father. Hindi niyo ba alam yon na nasasaktan si Almighty Father? Di ba we were created in His image and likeness? May puso si Almighty Father. Gaya natin. Sa Kanya nga tayo galing, di ba? Yung image and likeness natin. Gusto kong tayo, nasasaktan tayo pag may nagbe-betray sa atin, kinakalimutan tayo. How much more si Almighty Father? Siya ang creator natin. Ipinagpalit natin si Almighty Father sa mga bagay na walang kwenta. Dahil selfish tayo. Yung tingin lang natin, nandito lang sa mundo na to, wala ang tingin natin kay Almighty Father. Pinagnasaan natin ang mundo na to. Kaya nga, harlot which play the harlot after their idols. They will loathe themselves for the evils which they committed in all their abominations. Ano ba yung abominations? Mga kadumihan, kapangitan, kasuklam-suklam na gawain. And they shall know that I am the Lord. I have not said in vain that I would bring this calamity upon them. So, sinasabi ni Almighty Father, hindi niya lang mababaliwala itong warning na to, itong threat niya na to. Hindi mababaliwala to dahil gagawin ni Almighty Father to. Pag sinabi ni Almighty Father na gagawin niya. Thus says the Lord God, pound your fists and stamp your feet and say, alas, for all the evil abominations of the house of Israel. For they shall fall by the sword, by famine, and by pestilence. So yung house of Israel, so sa ngayon, tayo na to. Pag hindi tayo tumigil sa ating mga kasalanan, they shall fall by the sword. O baka sabihin nyo, hindi na sword ang ginagamit ngayon. Hindi, symbolic, figuratively speaking to. Sword, any time of the day, hindi natin hawak ang buhay natin, no? Hindi natin hawak.
Hindi natin alam ang future. Kaya, they shall fall by the sword. So, hindi lang to sword, kundi kahit anong ang mga bagay na pangyayari. By famine, taggutom, mahal ang mga bilihin, nagkakagutuman. And by pestilence, mga peste, mga calamities, baha, lindol. Ano ba mga pestilence? Volcanic eruption. Kinain ng mga hayop, yung pagkain ng mga tao. Sakit, no? May mga tao na nagpo-promote ng gawaing kamalian or kabuktutan. Yung mga pestilence din yun. He who is far off shall die by the pestilence. He who is near shall fall by the sword. Kung malayo ka, mamamatay ka sa pestilence. Pero kung malapit ka, sa sword ka, ibig sabihin, walang ligtas ang mga tao. Wala tayong mapagtataguan sa galit ni Almighty Father. And he who remains and is besieged shall die by famine. Walang mapagtataguan tayo pag nagalit si Almighty Father. Kung hindi ka man namatay sa pestilence, sa plague, sa calamities, sa sword, sa famine naman. Thus will I spend my fury upon them. Sabi ni Almighty Father. And then you shall know that I am the Lord. Para malaman nyo na ako ang Lord. Ako ang Diyos nyo. Na makapangyarihan ako. When their slain are among their idols, all around their altars, on every high hill, on all the mountain tops, under every green tree, and under every thick oak, wherever they offered sweet incense to all their idols. Sa lahat ng kanilang mga sinasamba, kung saang lugar, sumasamba sila. Sinasamba pera, kayamanan, tao. Binibenta ang sarili para yumaman, para maging sikat. Kung hindi ba yun, graven image, no? Literal na image ang sinasamba na hindi naman nakakasalita. Doon ibinubuhos yung oras at panahon. Hindi na-acknowledge si Almighty Father. Binubuhos mo yung oras mo at panahon sa iyong sarili para mapaganda mo ang sarili mo, para para lalo kang tumalino, ganon. So, ginagawa mo ring idol ang sarili mo. Binubuhos mo ang sarili mo sa iyong business, focus ka doon, wala kang kahit makasakit ka ng tao, business mo, idol mo rin business mo. So, I will stretch out my hand against them and make the land desolate. Paparusahan ni Almighty Father. Yes, more desolate than the wilderness toward Diblah. In all their dwelling places, then they shall know that I am the Lord, para malaman nila na ako ang Lord, sabi ni Almighty Father. Na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil kinalimutan natin yung tatay natin. Ezekiel chapter 7. Moreover, the word of the Lord came to me, saying, And you, son of man, thus says the Lord God to the land of Israel. So, pinapasabi na naman to ni Almighty Father. An end. The end has come upon the four corners of the land. Katapusan ng apat na sulok ng lugar o ng mundo. Now the end has come upon you, and I will send my anger against you. I will judge you according to your ways. Sabi ni Almighty Father, yung katapusan mo ay makukuha mo na. Ipapadala ko sa iyo ang aking galit at huhusgahan kita according sa mga ginawa mo. And I will repay you for all your abominations. At kung ano ang ginawa mong karumal-dumal, makukuha mo rin yun. Nang away ka ng tao, nang abuso ka ng tao, nang abuso ka ng kung ano-ano man,
yung kasalanan mo, ibabalik sa'yo yun. Sabi ni Almighty Father, I will repay you for all your abominations, kadumihan. My eye will not spare you. Sabi ni Almighty Father, hindi kita bibigyan ng awa. Nor will I have pity. Hindi kanya titignan, hindi niya tayo titignan, hindi niya tayo maawa, hindi siya maawa sa atin. But I will repay your ways, and your abominations will be in your midst. Then you shall know that I am the Lord. Pinapakilala ni Almighty Father ang sarili niya dahil hindi natin siya kinikilala. Dahil ang gusto lang natin marinig yung mga magagandang bagay, no? Yung makakapag-feel good about ourselves. Yun ang gusto natin marinig. Baka sabihin nyo, bakit ganyan ang salita ni Almighty Father? I don't feel good about the book of Ezekiel. Oo, hindi. It's not your feelings. Hindi para sa'yo. Hindi feelings natin. Ang importante, si Almighty Father ang importante. Hindi tayo. Kaya lang tayo nandito sa mundong ito. Dahil kay Almighty Father. Dahil sa pagmamahal niya. So, hindi tayo ang bida. Huwag natin lagi i-focus ang sarili natin. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, deny yourselves, take up your cross and follow me. Dahil hindi naman talaga tayo. Si Almighty Father. Si Jesus Christ. Sila ang magbibigay sa atin ng reward. Sila ang magbibigay sa atin ng inheritance. Kaya ba natin bigyan ng sarili natin ng reward at inheritance? Kaya ba natin pumunta ng langit ng sarili natin? Hindi. Yung future nga natin, hindi natin alam eh. Yung bilang nga ng buhok natin, hindi natin alam eh. Nalalagas ang buko. Hindi ko na naman bilang ng buko. Wala tayong may pagmamalaki. An hour from now nga, hindi nga natin alam kung mangyayari eh. Kahit na, di ba? Kaya hindi sa atin, hindi tayo ang center ng mundo. Si Almighty Father, dahil siya ang creator, naging center lang tayo dahil sa pagmamahal ni Almighty Father, sa kanyang awa. Gusto niyang i-share sa atin yung heaven. Gusto niyang i-share ni Almighty Father. Dahil sa kanyang pagmamahal, gusto niya ng big family, gusto niya maging maraming mga makasama. Pero nung ginagawa natin, selfish tayo. Laging sarili natin na inisip natin. Hindi natin inisip yung nararamdaman ng tatay natin. Verse 5, thus says the Lord God, a disaster, a singular disaster, behold, it has come, an end has come, the end has come, it has dawned for you, behold, it has come. Sabi ni Almighty Father, darating. Yung katapusan, darating yon. Pag sinabi ni Almighty Father, sinabi ni Almighty Father. Doom has come to you, you who dwell in the land, the time has come, a day of trouble is near. Malapit na. Yung day of trouble. And not of rejoicing in the mountains. At hindi ito ay ang yung ikaka-rejoice mo. Yung ikakasaya mo na trouble. Hindi. Panic ang mangyayari sa'yo. Sa atin, magpapanik tayo. Nakakalungkot. Nakakatakot at nakakalungkot. Yung galit ni Almighty Father. Kung ano-ano na nga lang nangyayari sa mundo natin ngayon, di ba? Hindi nyo ba nakikita? May nangyayari na calamity sa atin. Takot tayo, di ba? Takot. Pero after like a day, no? Or 2 days, balik na naman tayo sa dating gawe. Example, yung dating pandemic, nagsisisi tayo sa kasalanan natin, no? Lapit tayo kay Almighty Father. And after the pandemic,
Balik na ulit tayo sa dati nating gawin kung ano na mga kalokohan na naman ng ginawa natin. Now upon you I will soon pour out my fury and spend my anger upon you. I will judge you according to your ways. Yung galit ko, bibigay ko sa inyo. Husgan ko kayo base sa mga bagay na kasama na ginawa ninyo. And I will repay you for all your abominations. Inulit ni Almighty Father. Nasa Ezekiel chapter 6, inulit niya ulit. My eye will not spare, nor will I have pity. I will repay you according to your ways, and your abominations will be in your midst. Then you shall know that I am the Lord who strikes. Ang nakakatakot dito, mapagmahal si Almighty Father, no? Mapagmahal siya, pero napuno na siya. Sa sobrang kasamaan natin, sa sobrang kadumihan natin, napuno na siya. Kaya nagalit na siya. Slow to anger yung tatay natin. Pero bakit siya nagagalit? Bakit niya tayo paparusahan? Napuno na siya. Kung meron sa inyong tao no, na hindi kayo agad-agad nagagalit, patient kayo. Pero dumarating ang oras na kailangan magalit ka na, no? Bakit? Kasi para malaman ng tao kung ano yung mali nilang gawa. Ganito si Almighty Father, patient siya, very patient siya. Kung may taong patient, mas lalo na si Almighty Father, a million times over. Pero sobrang masama ang mundo. Kaya ganito ang sinasabi ni Almighty Father. Behold the day, behold, it has come. Doom has gone out. The rod has blossomed. Pride has budded. Binanggit yung arrogance, yung haughtiness. Masyado ng madami kayabangan ng mga tao. Dahil doon, darating yung parusa. Violence has risen up into a rod of wickedness. Violence, no? Yung dumami na yung kaguluhan. At yung wickedness, kasamaan ng tao. None of them shall remain, none of their multitude, none of them, nor shall there be wailing for them. The time has come, the day draws near. Malapit na, sabi ni Almighty Father. Tayong lahat ng kinakausap na to, baka sabihin, hindi sa Old Testament yan, Ezekiel pa yan. Hindi, laging current ang Word of God. Violence has risen up into a rod of wickedness, none of them shall remain, none of their multitude, none of them, nor shall there be wailing for them. The time has come, the day draws near. Let not the buyer rejoice, nor the seller mourn. For wrath is on their whole multitude. Lahat ng tao, damay-damay na sa sobrang kasalanan natin. Sa whole crowd na applicable na sa atin lahat to. Yung mga nagsasabing Christian sila na hindi naman totoong Christian. Para rin sa atin to. Lahat na. Dahil sa kasalanan natin. Anong gagawin natin? Hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Maninikluhod tayo. At titigil natin yung mga masasamang ginagawa natin.
Pero dahil sa matigas ang ulo natin, yung puso natin matigas, patuloy pa rin tayong gumagawa ng kamalian. Verse 13, for the seller shall not return to what has been sold, though he may still be alive, for the vision concerns the whole multitude. Whole multitude, madaming mga tao ang apektado sa galit ni Almighty Father. And it shall not turn back, no one will strengthen himself who lives in iniquity. Pag namumuhay sa kasalanan, hindi makakaligtas. Walang mape-preserve na buhay dahil sa kasalanan. They have blown the trumpet and made everyone ready, but no one goes to battle, for my wrath is on all their multitude. So yung mga na-experience natin ngayon, na sa ibang bansa, may mga wars pa rin, may mga kaguluhan. Epekto pa rin yun ng galit ni Almighty Father. May mga nadadamay na mga bata. Sabihin nyo, may napakinggan ako or nabasa na, kung mabait si Almighty Father, bakit pati mga bata nadadamay? Alam niyo yung mga bata na nadamay, nasa heaven sila. Mas maganda ang kalagayan nila doon. Kinuha sila ni Almighty Father para magkaroon sila ng peace, yung mga bata. Kaya hindi nasayang ang buhay ng mga bata. Dahil yung mga bata, inosente yon. Hindi nasayang ang buhay nila. Na kay Almighty Father sila. So, sino ngayon ang mga apektado? Yung mga matatanda. Dahil hindi sila humingi ng tawad kay Almighty Father, hindi nila ina-acknowledge si Jesus Christ. The sword is outside, and the pestilence and famine within. Whoever is in the field will die by the sword, and whoever is in the city, famine and pestilence will devour them. Or devour him. Walang kawala. Sa labas may sword. Or mapapatay ka. Hindi natin alam kung anong way para mamatay ang iyong body. Tapos, kung hindi ka naman lalabas, yung peste naman, no? Sakit, pestilence yun, famine, tagutom. Whoever is in the field will die by the sword, and whoever is in the city, famine and pestilence will devour him. Walang kawala. Kahit saang sulok ng mundo ka magtago. Wala tayong kawala kay Almighty Father. Nakikita niya tayo. We can never hide from God. He knows our hearts. He knows our minds. We can never escape the wrath of God. Verse 16, those who survive will escape and be on the mountains like doves of the valleys, all of them mourning each for his iniquity. Yung makakasurvive naman, makakatakas sila, pero lahat sila ay nag-iiyakan. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Nag-iyakan sila dahil sa kanilang mga relatives na nawala. Sa mga naapektuhan. Every hand will be feeble, and every knee will be as weak as water. Yung mga kamay magiging mahina. Tapos yung mga knee rin,
parang tubig na hindi ka makakatayo, nang hihina rin ang paa mo, ang knee mo. They will also be girded with sackcloth. Horror will cover them. Shame will be on their faces, or on every face. Baldness on all their heads. So this is mourning, no? Alam niyo yung mourning, nagluluksa. Kasi they will also be girded with sackcloth. Ito ay nag-symbolize ito ng pagluluksa. Horror will cover them. Shame will be on their face, or on every face, baldness on all their heads. Verse 19, they will throw their silver into the streets. Mababaliwala yung mga bagay na pinaghirapan nila, yung kinoconsider nila na importante. Baliwala. And their gold will be like refuse. Parang basura ang gold. Their silver and their gold will not be able to deliver them. Hindi sapat yung gold and silver para ma-alleviate yung pain and suffering ng mga tao pag nagalit si Almighty Father. In the day of the wrath of the Lord, they will not satisfy their souls. Hindi sila mapapakali. Magulo ang mundo, magulo ang buhay ng mga tao. Nor fill their stomachs, because it became their stumbling block of iniquity. Dahil sa kanilang mga bagay na binibigang importansya, yung silver, yung gold, mababaliwala na yun. Kasi hindi yun ang makakapag-satisfy sa kanila, sa kanilang pain and suffering. As for the beauty of his ornaments, he set it in majesty, but they made from it the images of their abominations. So, pinagmamalaki ng mga tao yung kanilang magagandang mga alahas, jewelry, at ginawa nila tong sinamba nila yung kanilang mga jewelry. Sinasamba niyo ba yung mga jewelry nyo? Mas binibigyan nyo yung importansya yung mga jewelry nyo? Mas yun ang pinahahalagahan ninyo kaysa sa mga tao, kaysa kay Almighty Father. So darating ang oras, hindi nyo mapapakinabangan yung mga bagay na sa tingin nyo ay importante, mga material things. Hindi lang mga jewelry, kundi mga material things like kotse, bahay, yung pagiging famous mo. Hindi yon. Magiging basura yon pag nagalit si Almighty Father. Their detestable things, therefore I have made it like refuse to them. Gagawin kong basura sa kanila yung mga bagay na pinapahalagahan nila. I will give it as plunder into the hands of strangers, and to the wicked of the earth as spoil. Iba ang makikinabang. And they shall defile it. Papawalang halaga nila yon. Yung mga bagay na pinaghirapan ninyo, mababaliwala yon dahil mapupunta yon sa ibang mga tao. Aalisin ni Almighty Father yung mga bagay na pinagmamalaki natin. I will turn my face from them, and they will defile my secret place, for robbers shall enter it and defile it. Hindi haharapin ni Almighty Father ang mga tao. At yung mga magnanakaw, sisirain yung mga bagay na pinapahalagahan ng mga tao. Bahay ninyo, kung ano-ano man ang mga material things. Make a chain, for the land is filled with crimes of blood, and the city is full of violence.
Baka magtataka kayo, bakit dito ang galit ni Almighty Father? Alam naman ninyo ang galit ni Almighty Father. Ano yung unang-unang nasa 10 Commandments? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kung mahal natin si Almighty Father, lahat na yung pagiging maaayos na pakikitungo natin sa tao, hindi tayo magchichismis sa ibang tao, pero hindi natin minahal si Almighty Father, kaya punong-puno tayo ng kasalanan. Dikit-dikit yung mga kasalanan nanganganak. Kaya ganito ang galit ni Almighty Father. Therefore, and the city is full of violence, no? Magkakagulo ang city. Therefore, I will bring the worst of the Gentiles, and they will possess their houses. I will cause the pomp of the strong to cease. Yung mga mayayabang, tatanggalin ko ang yabang ng mga taong mayayabang. Yung mga prideful people, tatanggalin ko ang yabang. Yung mga pinagyayabang nila, tatanggalin ko yon. Yung malalaki nilang building, tatanggalin ko yun kung yun ang kanilang pinagyayabang. And their holy places shall be defiled. Kung sa tingin nila na yun ay yung holy place nila, iaalaw ko na na madumihan yun. Sabi ni Almighty Father. Destruction comes sa verse 25. Darating ang nakakatakot na mga pangyayari. They will seek peace, but there shall be none. Maghahanap sila ng kapayapaan. Pero hindi nila makukuha ang kapayapaan. Hindi ko sila bibigyan ng kapayapaan. Sabi ni Almighty Father. Dahil sa kasalanan natin. Disaster will come upon disaster. Sunod-sunod na mga disaster mangyayari. And rumor will be upon rumor. Maraming mga usapin na magpapaikot-ikot. At yung mga rumor na yun ay nakakapag bigay ng takot sa mga tao. Kaya walang peace ang mga tao. Then they will seek a vision from a prophet. Ngayon, hahanap ngayon sila ng prophet. Mga tao, maghanap ng prophet. But the law will perish from the priest and counsel from the elders. Pero, hindi mabibigyan ng vision galing sa prophet. Hindi magbibigay si Almighty Father. Dahil sobra-sobra na yung kasalanan ng tao. The king will mourn. Ang king na to, leader, no? Leader ng isang bansa, isang kingdom, magluluksa siya. The prince will be clothed with desolation, at ang kanyang mga anak, no, yung prince ito, mga anak ng king or yung kanyang mga nasasakupan, ay magsusuot ng despair, walang pag-asa. Yun ang makikita sa kanila, yung mga anak, yung mga tao na under ng king or under ng leader, hindi sila magkakaroon ng pag-asa sa buhay. And the hands of the common people will tremble. Pati ang mga simpleng mga tao, takot. I will do to them according to their way. Gagawin ko sa kanila kung ano ang ginawa nila. May kulang kaparusahan yung mga ginagawa natin. And according to what they deserve, I will judge them. Kung ano ang deserve natin. Dahil sa mga kasalanan natin, yun ang ibibigay ni Almighty Father. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Then they shall know that I am the Lord. Para manlaman natin na siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Si Almighty Father, mahal na mahal niya tayo.
Pero kung hindi natin siya ina-acknowledge, hindi natin siya minamahal, hindi natin siya pinapansin, hindi natin siya nirerespeto, hindi natin siya iniisip, makukuha natin yung kabayaran kung ano ang ginawa nating mga kasalanan. Ibibigay sa atin ni Almighty Father yun. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Hindi ba kayo natatakot? Dahil sa matigas ang ulo ng mga tao, hindi sila maniniwala. Matigas pa rin ang puso nila. Susundin pa rin nila ang kanilang sarili. Hindi nila alam. Hindi nila kilala si Almighty Father. Tayo, as Christians, true followers of Christ, kilala natin ang puso ni Almighty Father. Alam natin, He is the God of justice, the God of love. Very patient. A protector. Ibinigay sa atin lahat ni Almighty Father. And yet we still betrayed Him. We still took Him for granted. And because of that, we will suffer the wrath of the Lord God. So, as early as now, ask God's forgiveness and turn away from wickedness. Baka sabihin niyo, hindi naman ako wicked, mabait akong tao. Walang taong mabait. Paano ang pagtuturn from wickedness? Acknowledging that we are sinners. Acknowledging that we have sinned. Acknowledging that we cannot do anything without the Almighty Father. Acknowledging that we are just, that we came from soil, clay. That we don't own anything. We must humble ourselves before God. To pacify Him. Madaling kausap si Almighty Father. Maawain si Almighty Father. Nabasa natin, di ba, na galit si Almighty Father. Pero, dahil kilala natin ang puso ni Almighty Father, we know that He is maawain and loving. Kung may mga tatay tayo, no, biological father dito sa mundo na minsan makikita mo magagalitin, ganon. Pero pag lumapit ka sa tatay mo, makikiusap ka, maayos ka usap, di ba? How much more si Almighty Father? Yung tunay na nagmamahal sa atin, tunay na creator natin, na kaya tayo nasa mundo na to, na kaya rin na-enjoy ang benefits to live in this world is because of the Almighty Father. And yet we denied Him of what is right for Him, and that is to worship Him, to acknowledge Him, to love Him, to think of Him, to pray to Him, to worship Him.
As a result of that, matututunan natin mahalin yung kapwa-tao natin. Magiging masunod rin tayo kay Almighty Father. Magiging tama lahat ng gagawin natin because inuuna natin si Almighty Father. I don't know if you understand me. What I say, I don't know. But I pray to God na maintindihan ninyo. Si God, gumagawa pa rin siya ng miracles up to now. Hindi siya nagbabago. Kung ano siya, nung una pa lang, hanggang ngayon, ganun pa rin yung tatay natin. Kaya strict si Almighty Father. Kasi gusto niya tayo makasama in heaven. Kasi hindi natin siya makakasama kung hindi siya magiging strict. Kailangan itruan niya tayo ng tama para makasama natin siya dahil it's for our own good. Hindi para sa kanya. It's for our own good. Kasi good si Almighty Father, good na yung mga tao sa heaven. Tayo ngayon ang kailangan na makasama ni Almighty Father, kaya tinuturuan niya tayo. At magiging perfect lang tayo, magiging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father if we trust Jesus Christ, if we follow the path to righteousness. At yung righteousness, si Jesus Christ, the crown of righteousness. Ano nga si Jesus Christ? Crown of righteousness, crown of nakasulat yun dito hindi ko kabisado. Saan ko ba sinulat yun? Hindi naman dito. Crown of life, crown of glory, crown of imperishable crown, the crown of righteousness, the crown of rejoicing. Lahat yun ipinatutungkulan si Jesus Christ kasi siya yung crown natin na kaya tayo makakapunta in heaven. It's because of Jesus Christ. On our own, we can't do it. Siya yung crown natin. Kaya hindi tayo maghanap pa ng may ginto akong crown, anong shape ng crown mo. Hindi ganon. Kung naghanap ka ng crown na ginto, ibig sabihin, materialistic ka pa din. Ang tingin mo lang na crown ay yung nakikita mong crown dito sa mundo. Hindi mo nakikita yung crown na si Jesus ang true treasure. Kaya wag tayong titigil sa pagbabasa ng Bible. Wag tayong titigil sa pagpe-pray para lalo natin makilala si Almighty Father. Madaling kausap si Almighty Father.
Ang tao, mahirap kausap ang tao. Nahihirapan akong kausapin ng tao. Honestly. Si Almighty Father, madali siyang kausap. Si Jesus Christ, madali kausap. Dahil Christian tayo, follower tayo ni Christ, oo, makakausap natin si Almighty Father. Kayo ba, hindi nyo ba kinakausap si Almighty Father? Hindi nyo ba nakikinig ang kanyang boses? Nakikipag-usap si Almighty Father sa kanyang mga anak. Paano nakikipag-usap si Almighty Father? Sometimes sa dreams, sometimes sa mga pag nagpe-pray ka, sometimes if you have the gifts of the Holy Spirit, nakikipag-usap si Almighty Father. Pag nagpe-pray ka, binibigay ni Almighty Father yung mga pangangailangan mo. Pag nagpe-pray ka, sometimes hindi binibigay ng Almighty Father. So alam mo na kung bakit. It's for your own good. Kaya lagi nating pupurihin yung tatay natin dahil mahal na mahal niya tayo. Hindi siya nagbabago. Galit lang si Almighty Father sa kadumihan, kasalanan. Gusto na ba nating ulitin yung mga kasalanan? Hindi pa ba natin kabisado yung kasalanan na kinaiinisan ni Almighty Father na napakadumi na ginagawa natin? Hindi matapos-tapos yung kadumihan, paulit-ulit natin ginagawa. Yung mga kadumihan. Unang-una, yung hindi natin minamahal si Almighty Father. Kasalanan yun. Then, kung hindi mo mahal si Almighty Father, hindi ka makakagawa ng mga bagay na righteous sa paningin ni Almighty Father. Dahil yun ang unang turo sa atin ni Jesus. Ang mahalin ang si Almighty Father ng buong puso, heart, soul, mind, and might, ng buong kalakasan. Ngayon, kung hindi mo yun alam, ngayon alam mo na. Kaya para maiwasan natin ang kasalanan, unang-una, mamahalin natin yung tatay natin. Kikilalanin natin siya. Ulitin natin yung mga kasalanan, ha? Alam ko may mga tao na magagalit, no? Ba't nagsasalita ka ng masama na ganyan? Alam mo namang maraming mahihina ang mahina yung napaka-sensitive, no? Or baka sabihin homophobic ka, no? May mga ganun tao eh. Tinatakot ka nila, sasabihin na homophobic ka. No, I'm not homophobic. It's what's in the Bible. Kasi ginagawa yung word na homophobic para takutin ka na huwag ka magsalita ng about sa sexuality, no? Or sa gender ng tao. Yun ang ginagawa nila na pangnakot or pangsalag, pang-shield sa kanilang mga perversion, yung word na homophobic. Or sasabihin nila, judgmental ka, makasalanan kang tao. Oo, makasalanan ako na tao. Makasalanan ako, inaamin ko. Pero dahil kay Jesus Christ, pinatawad niya ako sa kasalanan ko. Marami akong pagkukulang, marami akong kasalanan.
Baka mas marami pa akong kasalanan sa inyo. Pero kahit na napakadami kong kasalanan, ang isang tao kahit napakadaming kasalanan, nakalagay sa Bible, diba? Kahit pulang-pula ng scarlet ang iyong kasalanan, Isaiah chapter 1, verse 18 to 19. Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Although they are red like crimson, I will make them as white as wool. If you will only obey me, you will have plenty to eat. Sabi ni Almighty Father. Ulitin natin na Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us reason together, saith the Lord. Nakikipag-usap si Almighty Father, let us reason together. In-encourage niya tayo. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Dahil sa kapatawaran ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, malilinis tayo sa ating mga kasalanan. Through the blood of the Lamb, the blood of Jesus Christ. Maging perfect tayo sa paningin ni Almighty Father. So ano ba mga kasalanan? Evil thoughts, theft, ulit-ulitin natin lagi para makakabisado natin. Hindi para gawin natin, kundi makakabisado natin. Evil thoughts, theft. Evil thoughts, iba-iba to. Nag-iisip ka na masama sa kapwa-tao mo. No? Wala namang iniisip na masama yung kapwa-tao mo. Ikaw nag-iisip ka na masama sa kapwa-tao mo. Siguro iniisip niya na na salbahe ako. Ganun, no? Wala namang iniisip yung kapwa-tao mo. Ganun lang talagang itsura niya. Pinagbintangan mo na sa isip mo, evil thoughts na yun. Theft, hindi lang theft to na pagnanakaw ng material things, nakawan mo rin ng ideas, yung nag-invento ka, no, ng pag may mga invention, intellectual property, yon, theft yon. Pati yung forgery, saka yung pag nagka-copy ka ng mga bagay na hindi mo naman ikaw ang gumawa pero kinopy mo. So theft yon. Murder, pumapatay ng tao. Yung pagpatay ng tao hindi lang sa physically na pinatay mo, kundi pinatay mo na sa isip mo. Inaamin ko marami na ako napatay sa isip ko. Marami na ako napatay sa isip ko ng mga tao. Kayo ba, may napatay na ba kayo sa isip niyo ng mga tao? Pasalamat ako kay Almighty Father na pinatawad niyo na ako, kay Jesus Christ. Adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men. So sa homosexuality kasama rin yung women having intercourse with women. Greediness, swapang ka. Covetousness, nagnanais ka nang hindi naman sa'yo. Wickedness, salbahe ka. Deceit, nanloloko ka ng tao, nang-scam ka ng tao. Envy, naiinggit ka. Kinainggitan mo yung kapwa-tao mo. Slander, naninirang puri ka. Pride, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ayaw mo magpatalo. Pride yon. Di ba merong tinatawag na yung rainbow gender? Yung rainbow galing kay Almighty Father yon. Kinuha ni Satan at inilagay niya sa perversion. At inidugtong niya sa pride ng gender dysphoria.
Kaya pag sinasabing gay pride, ay ni Almighty Father. Gay na, pride pa. No? Kaya nga sabi ni Almighty Father, deny yourself. Kasi yung pagiging homosexual, you're not denying yourself. Inuuna mo yung sarili mo, yung gusto ng katawan mo, yung gusto ng nararamdaman mo. Kaya nga, hindi tayo ang bida, hindi yung pakiramdam natin. Niloloko tayo ng pakiramdam natin. Kaya hindi tayo ang bida. Kaya lang tayo naloloko ng society about gender. Kasi may problema sa'yo. Low self-esteem ka. Kaya gusto mo meron kang sariling pronoun, may sarili kang pagkakakilanlan, kasi gusto mong tumaas ang iyong ego, magkaroon ka ng pride, kasi nga low esteem ka. May nangyari sa'yo in the past. May nang abuso sa'yo, may nang away sa'yo. Ngayon gusto mo na makalagpas sa ganon na stage ng buhay mo. Kaya ngayon gusto mo magkaroon ng pride, gusto mo magkaroon ng sariling identity, sariling gender na ikaw mismo. The bad news, hindi lang ikaw, madaming tao, lahat. At hindi tayo ang bida sa buhay na to, si Almighty Father. Yung katawan natin hindi sa atin. Kung may na-experience ka man na pang-aabuso or molestation nung bata ka, hindi gusto ni Almighty Father yan. Pero nangyari, hindi para ikaw ay i-down, hindi para masira ang buhay mo. Nangyari yon for you to become strong. Dahil lahat ng tao dumadaan sa matinding pagsubok. Kahit bata pa, dumadaan sa matinding pagsubok. Kaya huwag mo sabing ikaw lang. Maraming tao dyan dumaan na molest siya, na abuse ng bata, pero kilala nila si Almighty Father. Naging stable sila, yung buhay nila naging stable because of the Almighty Father. Kaya ang kailangan ng mga tao na may low self-esteem, si Almighty Father. Dahil yung mga tao may low esteem, kailangan nila ng kalinga or ng tunay na pagmamahal na galing sa tatay natin. Ngayon, kung i-acknowledge mo lang na si Almighty Father ang makakapagbigay sa iyo ng tunay na pagmamahal, at yung void na nasa puso mo ay makaka-feel lang ng si Almighty Father, may heal ka. Kung tatanggalin mo lang ang pride mo, denying yourself, accepting na nakaranas ka ng pain, and process that pain, and use that pain for you to become strong. Strong in the Lord. Hindi lang ikaw ang nakaranas. Na bata ka pa, manunilesya ka. Hindi lang ikaw. Maraming tao. Ngayon, may mga tao naman sa society na ina-encourage ka. Hindi. Ano ka, LGBT, XYZ, ABCD, gender, alphabet gender ka. Yung mga taong ganon, enabler yon. They are from Satan. Ngayon, kung hindi mo nakikita yon, na they are from Satan, I don't know kung ba't hindi mo nakikita, kasi hindi ka open kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, na siya lang ang makakapag-heal sa iyo. Even those people who are envious, no, of other people, low self-esteem to. Kasi kaya ka naiinggit eh. Kasi meron siya, wala ka. Low self-esteem. Hindi tayo dapat
magkakaroon ng low self-esteem. Pero bakit tayo nagkakaroon ng low self-esteem is because sinisira tayo ni Satan. Nilalagay niya sa utak natin na siraan mo yon para umangat ka. No? Slander, ganun din. Kaya ka naninirang puri. Kasi low self-esteem ka. Yung sorcery naman, nagtitiwala ka sa mga katuruan ng mga fallen angels. At hindi ka naniniwala kay Almighty Father. And another form of sorcery also ay yung pharmakia. Na isinare ko na sa inyo dati na yung pharmakia. Alam niyo naman yan, di ba? Yung mga components sa mga gamot, yung mga ingredients sa mga gamot, ano ang hindi nilalagay ang mga ingredients ng mga gamot, di ba? Merong thimerosal. Alam mo yung thimerosal? That's mercury. Na meron yun sa mga ibinibigay sa mga tao. Alam mo yung thimerosal? Mercury yun. Nakakasira sa mga tao yun. Kahit konting drop lang or droplet lang, nakakasira yon ng katawan. Malaking business ang pharmacy or pharmaceutical companies. Malaking business niya. At kung talagang gustong makatulong ng tao, ng mga pharmaceutical businesses or ng mga laboratory sa mga tao, dapat mura ang gamot, di ba? Pero bakit mahal? Business, greediness, strife, pagkakabaha-bahagi, gusto mong magkaroon ng kakampi, o kampi tayo, o dyan sila, dyan tayo. Kasi nga, low self-esteem ka, gusto mo may sarili ka kakampi para ma-validate ka. Ha? Jealousy, ganun din. No? Kaya ka nagsiselos. Fits of anger. Pride to. Rivalry, kaya ka nakikipag-rivalry or nakikipag-compete. Pagalingan kayo. Ha? Drunkenness, kaya ka nagda-drunk, kaya ka naging drunk kasi may mga bagay kang gustong kalimutan, gusto mong makatulog or gusto mong may makalimutan ka, kaya ka naging drunk. At saka peer pressure din para maging kasali ka or inuman tayo pare. Kasi peer pressure para nasa in crowd ka, nasa social ka, ganon. Ha? Kasi nga, insecure ka, kailangan mo ng validation, kailangan ko kasali sa mga barkada ko, kaibigan ko, nagiinuman sila, makikipag-inuman din ako, malakas din ako uminom. Pride din yun, and low self-esteem. Swindler, nagloloko ka, mukha kang pera. Ha? Mas minamahal mo ang pera kaysa sa tao. Orgy, nakalagay sa Bible to. Kulang, no? May kulang. Gusto mong ma-enhance yung copulation experience. So, ito ay lust. Lovers of self. Mahal na mahal mo yung sarili mo. Lovers of money, mahal na mahal mo ang pera. Kaya kahit makakasira sa'yo, basta may pera, go ka. Kahit malimutan mo si Almighty Father tsaka si Jesus, go ka dahil may pera. Arrogant, mayabang.
Gusto mo, importante ka. Ina-acknowledge ka ng mga tao. Tapos, sneering, yung nang mamata ka ng ibang mga tao. Pinagtatawanan mo ang ibang mga tao sa kanilang misery, sa kanilang mga bagay na na-experience na hindi maganda. Pinagtatawanan mo sila, minamock mo sila. So, wala sa'yo yung pagmamahal ni Almighty Father. Hindi ka naawa. Abusive, abusado ka. Disobedient to your parents. Siyempre, pag matured ka na, may mga bagay na yung parents mo hindi alam. Pero kahit na nagdi-disobey ka, you should be respectful of your parents. Kahit pagkukulang ang parents mo sa'yo, may kasalanan ng parents mo sa'yo, respectful ka pa din. Ganoon ang gusto ni Almighty Father sa mga anak niya. Ungrateful, hindi ka nagpapasalamat sa mga tao, lalo-lalo na kay Almighty Father. Unholy, hindi ka gumagawa ng naayon sa gusto ni Almighty Father. Heartless, hindi ka naaawa. Unappeasable, hindi ka mapigil na gumawa ng kalokohan. Slanderous, paninirang puri rin to, no? Walang self-control. Brutal, not loving good, treacherous, or nagbebetray ka ng mga tao. Kukunin mo ang tiwala ng tao, tapos after some time, pag wala ka nang makuha sa kanila, ibebetray mo na sila, nanggagamit ka ng tao. Reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having the appearance of godliness but denying its power. Itong nakakatakot. No? Isa sa mga nakakatakot. Kunyari, you have the appearance of godliness. Kunyari, tumutulong ka sa mga tao. Kunyari, philanthropist ka. Dadala ka na madaming gamot. Kunyari, para sa for humanity ang ginagawa mo. Pero, you're denying the power of God. Kasi inialagay mo sa sarili mo na ikaw lang ang makakagamot sa mga tao, na ikaw ang makakapag-solve ng problem sa mga tao. You're denying the power of God. Sinasabi mo na ikaw ang Savior. Denying the power of God. Kunyari, godly ka. Kunyari, tama ang ginagawa mo. No? Tutulong sa tao, tama. Pero, in the long run, lalabas ang totoo na you're denying the power of God. Kasalanan. Kaya, magagalit si Almighty Father. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil lagi niya akong tinuturuan. Hindi ko naman malalaman to kung hindi ako tinuturuan ng tatay ko dahil wala akong alam sa Bible. Tinuturuan niya ako. Hindi niya ako iniiwan. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Hindi niya ako iniiwan. Hindi niya ako pinapabayaan. Dahil wala akong makakapitan. Inaamin ko, wala akong makakapitan, wala akong mapupuntahan. Sinasabi ko kay Almighty Father yun, Almighty Father, wala akong mapupuntahan. Wala akong mapagkakatiwalaan, Almighty Father. Ikaw lang nagtitiwalaan ko. Ikaw lang ang gusto kong puntahan. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Ikaw lang ang tunay na mag-iingat sa akin. Dahil ang mga tao, limitado lang ang kanilang mga kakayahan. Pero ikaw, Almighty Father, kaya mo lahat. Kaya I trust you, Almighty Father. And I also trust Jesus Christ. Kasi isinishare ni Jesus Christ
yung kanyang gloriousness, yung inheritance niya, i-share niya sa atin to reign with Him in heaven. Kaya sila ang ating pagtitiwalaan. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang tao. Ang kaya lang natin magawa sa tao ay mahalin sila dahil yun ang utos ni Almighty Father. At i-share sa kanila ang salita ng Diyos. Thank you, and God loves us all so much.